Guys, so ayun, welcome back to my daily vlog. So for today's video is babalik na tayo ng Manila. So back to the reality. And yan, pagkababa ko nga galing bus, dumiretso na agad akong sumakay ng angkas papunta dito. Naghabal-habal ako guys, papunta dito sa work ko. And wala pa talaga akong tulog. Medyo masama yung pakiramdam ko habang binibideo ko talaga to. And ano ba kung anong nirarant ko dyan? Nirarant ko yung pera kong naubos, yung pamasahe, and grabe, parang kasasahod ko lang, tapos yung natira na lang sa sahod ko is halos pamasahe ko na lang siya. At hindi ko alam kung anong gagawin ko. And habang nagbibideo ako dyan, nirarant ko rin kung yung ano nga tawag dito, sige, isipin ko muna. Ayun, nirarant ko yung bookings ng bus. So, medyo nahirapan kami. Muntik na talaga ako mag-standing ovation talaga dyan. And kinaya naman ng power kasi may mga mababait tayong pasahero na nagbigay ng seat para makaupo ako. And today, pagkatas ko nga kumain, ayan, diretso trabaho na talaga. Ito na yung masasabi kong totoong trabaho. Mukha akong basta naupo pa talaga dyan. Alam mo ba kung ano ginawa ko dyan, ha? Nag-inventory lang ako. Nag-inventory ko lang lahat dahil kailangan na ng inventory. Tapos yun, after nyan, sa part na yan, medyo matapang pa ako kasi may CCTV. Tapos nakuha ko pa mag-video. And alam nyo ba, bawal talaga naka-chinelas, naka-open na suot na pambaba. Kasi nga, I'm working sa mga mabigat na equipments. So, may tendency na bumagsak yung mga gamit sa paa ko. Since sabi ko nga, umuwi ako ng province namin. So, yung chinelas na ginamit ko, ayan na rin yung ginamit ko papasok dahil wala na talaga akong time para makauwi. Dahil kung uwi pa ako, siguro late na ako ng isang oras. Kaya, inisip ko na lang yung time management na lang siguro. And iwasan ko na lang maglabas-labas sa shop, sa bay, para maiwasan din ako mabagsakan ng mga heavy equipments. So, ang suggest talaga guys, sa mga ganitong bagay, huwag niyo akong gagayahin na. Pag mga patitigas ang ulo, ito, libreng mapahamak. So, ayun, tinatapos ko na lang din naman yung inventory ko that time. And then, pagkatapos niya, alam niyo ba kung ano gagawin ko? Ayan, naupo lang ako. Pero yung totoo, stress na talaga ako kasi alam ko madami akong pending works na naiwan. And alam ko na marami rin akong aasikasuhin pa. Pero despite of that, mas in-enjoy ko na lang din talagang gawin yung mga gagawin ko today. Kasi wala pa yung isang oras, to be honest. So, ayun, pagkatapos ko mag-inventories, mga lunchtime na yan, mga around 1 a.m. na. Hindi na rin talaga ako kumain kasi may message ako nung secretary namin na may kailangan akong asikasuhin. And ayun, nag-retouch lang ako, inayos ko lang yung sarili ko kasi nakakaya din naman na lumabas na grabe naman yung mukha, hindi mapinturahan. So, makikita niyo dyan kung paano talaga nag-evolve yung babae na to. So, nag-ayos-ayos lang din talaga ako. Hindi naman kasi na madami yung retouch na ginawa ko. Siguro naglagay lang din ako ng hair slick sa buhok ko, which is yung sobrang gamit na gamit ko, and makikita nyo, paubos na talaga siya. Tapos kung mag hair slick, syempre, hindi mawawala dyan yung, ayan, tingnan nyo kakirihan ko, wala na talaga siyang laman. So, ayan, next na, naglalagay na ako ng lipstick. So, light lang yan kasi pulang-pula po talaga yung lipstick na yan. So, konti lang yung nilagay ko. And yes, of course, hindi ako magpapahuli. Kailangan may kilay ako kasi hindi ako nagkilay kanina. So, nung naisipan ko that time na lalabas ako, naisip ko na magkilay na lang muna ako bago ako umalis. Para naman mukhang presentable ako kasi parang hindi rin talaga magandang tingnan. And as you can see, yung nakabalot talaga sa katawan ko is jacket kasi crop top po yung suot ko. Hindi siya magandang tingnan kasi mamaya may biglang bumisita na client, mag-inquire, tapos makikita yung suot ko, napaka-improper. So, yan, balot na balot po ako dyan. And okay lang naman kasi may aircon naman, kaya hindi din ganun kainit, and maganda pa rin naman sa katawan. Kaso nga lang, pag lumalabas ako, tinatanggal ko kasi sobrang init sa labas. Sakto, kaya ko rin siya sinuot nung umalis ako. Dahil yung pinuntahan ko malamig din naman na place. So, ang narant ko dyan, yung ang dami ko pang pending works. Kasi yung ginagawa ko sa PC, bigla po siyang nawala. So, kaysa may stress ako, punta na ako sa pupuntahan ko. And after nan, umuwi na rin ako. And ayan, nag-get ready with me na ako kasi anong oras na rin yan. Kailangan ko na rin magpahinga. So, nag-ayos lang din ako kung ano yung daily routine ko tuwing gabi. Tapos pagkalas niyan, ayan na, wala
wala na. Lotion na lang ng katawan, flexing. Anyway, yung gamit ko po diyang lotion yung Kojic since yung gamit ko sa balat is Kojic. Yan, nakita niyo. And hindi ako proud kasi sobrang daming kalat ng lamesa namin, ng table, and everything po talaga, pati yung sofa namin, sobrang kalat ng mga damit ko. Since sabi ko nga kagagaling ko lang province, so yung mga gamit ko, hindi ko pa siya nalilinis. And pinaplex ko lang din talaga po yung ginagamit ko. Subok na subok ko na yan. Siguro grade 10 pa lang ako, ginagamit ko na po talaga yung um, beauty, skincare na yan. Kasi nirecommend lang niya sa akin nung kakilala ko. And ever since noon, hindi ko na siya pinatan kasi nung ginamit ko po yan, sobrang dami kong pimples. Halos wala nang paglagyan sa mukhang yan. Pero nung ginamit ko na siya, ayan, unti-unti siyang nawala. Tapos pumuti yung mukha ko and ang ganda na niyang gamitin sa mukha. So, lagi ko na siyang ginagamit pero hindi naman everyday. Pag nasa mood lang ako na mag-apply ng skincare ko sa gabi, yung mga times pa din na mas gusto ko na lang matulog. Pero tulad nga niyan, since ayan na din naman yung quality time ko, naglagay na rin ako. And after niyan, nagbuwagag na din ako ng buhok kasi nga anong oras na rin yan. And hindi na rin talaga maganda na nakaipit ka pa pag matutulog. Kulot na yung buhok ko. Ayan o. So, ayun na naman yung chika ko for today's video. So, thank you po sa pagsubaybay nyo sa buong maghapon kong journey. Bye-bye!